Sa nakaraang video, na-reveal na may plano pala ang bida sa kanyang banquet para tumatak siya sa kanyang ama na isang hari. Dahil sa ginawa niya, nalaman ng hari ang di patas na allocation ng budget. Pinagsabihan nito ang reyna sa harap ng mga bisita at pinaayos ang problema. Hindi nagtagal, nahanap na daw ang salarin at pinugutan ito. Pero nang may bumisita kina Lady Livana, nalaman natin kay Lady Finelia na binayaran pala sila ng reyna. Ibinigay nito ang pera sa kanya pero hindi naman ito tinanggap ng ina ni Errol at ni-reveal na alam niya daw kung sino talaga ang may sala sa nangyari. Dito nalaman natin na dati palang maid ng reyna si Lady Livana kaya tila ganun na lang ang pagkamuhi nito sa kanya. Iniisip daw ni Lady Livana noon na di talaga maiiwasan yun. Pero ngayon daw na nandyan na ang kanyang anak na si Errol, hindi niya raw hahayaan ang reyna na gawin kung ano lang ang gusto nito. Sinabi naman nitong nais niya daw maging close kay Lady Finelia na ikinagulat naman niya. Nag-agree sila na someday kapag sila ay na-corner, kailangan nila ng malalapitan. So napaisip naman si Errol dahil alam na pala ng nanay niya ang lahat-lahat tungkol sa hidwaan sa pagitan ng reyna at mga royals pati na sa kanilang mag-ina. Sino daw kaya ang magiging threat simula ngayon? Dapat daw kaya siyang maghanda para sa kakaharapin nilang problema. Bigla namang inakyat ni Kainia ang crib nito at pananggigilan na naman niya ang batang prinsipe. Habang nilalamutak nito ang mukha niya, hindi naman maintindihan ni Errol bakit nito ginagawa sa kanya yun gayong hindi naman siya laruan. Nang makita ni China iyon, napatakbo siya sa crib kaya naman sa isip ni Errol ay tutulungan siya nito. Pero instead, nakigatong pa ito at sinabing napakakayat daw talaga ng prinsipe. Inaya niya ang prinsesa na dalasan ang pagdalaw doon at nagulat naman ang prinsipe sa suggestion nito. Lumipas na ang ilang buwan at 2.5 years old na si Errol. Napaisip ito na unting buwan na lang at magiging 3 na siya. Napakabilis daw talaga ng panahon. Nainis naman siya dahil hindi pa ganun kaayos ang pagsasalita niya. Inalala naman ito ang 45th reincarnation niya kung saan kaya niya daw ay seduce ang kahit sinong babae sa loob lang ng 10 minutes dahil sa galing nitong magsalita. Bigla niya namang narinig na may paparating at ito pala ay si Princess Kainia na inaaya siyang maglaro. Nagtago ito pero inakala ni Kainia na gusto lang nitong magtago-taguan kaya't nang mapansin niya siya, binuksan niya ang kurtina at sinabing taya. Na-excite naman ang prinsesa dahil gusto daw nitong makipaglaro sa kanya pero sa isip-isip ng bida, hindi yun ang gusto niyang mangyari. Hinayla naman siya nito at sinabing dun daw sila sa labas para mas maluwag. Pagkatapos daw ng meeting nung nakaraan ng kanilang mga nanay, napadalas na daw ang pagbisita ng prinsesa sa kanya. Siguro daw dahil ito sa imbitasyon ni China sa kanya. Sinabi naman ng prinsesa na hindi ba daw napakabait nito dahil dinadalaw pa siya nito para lang daw makipaglaro at alagaan siya. So paglaki daw niya, dapat daw siya naman ang bumisita sa kanya kapag tinawagan siya nito. Hingal namang sinabi ni Errol na bakit parang siya pa ang dapat makipaglaro kay Kainia. Inamin ni Kainia na gusto niya daw itong bisitahin dahil si Lionel daw ay masama at hindi daw masayang kasama si Meryl. Pero sa tingin niya daw, okay silang dalawa. Sa isip naman ng prinsipe na parang hindi naman. Hindi na raw ito makikipaglaro sa kanya kapag lumaki-laki pa siya. Binuhat naman siya nito at ililipat sa ibang lugar para maglaro. Pero tila hindi naman makahinga ito sa pagbuhat niya. May nakakita naman dito na sinabihan siya na masasaktan daw ang prinsipe sa ginagawa niya. Hayaan niya daw na siya na lang ang mag-alaga dito since batang-bata pa daw si Errol. Just in time daw ang pagdating ng maid ni Kainia, sabi ni Errol. Sumagot naman si Kainia na gusto pa daw niyang makipaglaro sa kanya at sinuggest naman nitong sa loob na lang sila mag-paint o kaya mag-play ng instrument. Boring daw yun, sagot ni Kainia at nang tanungin siya kung ano ang gusto nitong gawin, tumingin sa paligid ang prinsesa at pinulot ang stick, sabay sabing gusto niya daw matutong gumamit ng espada. Nakikita niya daw ito sa kapatid niyang si Kyle. Sinuri naman ni Errol ang stance nito at sinabing ayos daw ang body balance ng prinsesa. Although mukhang clumsy daw ito, tila may potential daw si Kainia. Sabi niya na gusto niya raw matutunan ng swordsmanship para magamit niya at mapatamba ang mga knights. Sinabihan naman siya ng maid niya na hindi daw pwede. Napatanong naman ito na bakit, ginagawa daw yun ni Kyle at Lionel. Sagot nitong wala daw rason para humawak ito ng espada. Kahit daw mangulit pa ito, hindi daw pwede. Ang mga dapat daw niyang aralin ay literature, culture. At bago niya patapusin ang sasabihin niya, hinablat na ni Kainia ang espada niya kaya naman hinabol siya nito. Pinakiusapan niyang huwag pagpraktisan ang totoong espada niya. Parang nagugustuhan na ng bida si Kainia.
Fast forward, 5 years old na ang prinsipe. Ipinakita siya sa field na busy, sa wala. Tinanong siya ni China kung gusto ba daw nito ng totoong kabayo pero sagot niya, masyado daw delikado yun. Sabi ni China na nasa edad na siya kung saan dapat may interes na ito sa horseback riding o kaya naman sword fighting pero tila hindi ito interesado sa kahit ano. Sagot niya namang, itapon na daw nito ang outdated idea niya na dapat nakasakay sa kabayo ang prinsipe. At di niya naman ito matanggap. Matapos daw ulit-ulitin ni Errol ang kanyang buhay 400 times, meron daw siyang na-realize. Ang exceptional talent mo daw ay magdadala sa iyo ng misfortune. Noon, nang magaling siyang makipaglaban gamit ang espada, lahat ng uri ng swordsman daw ay pumupunta sa kanya para i-challenge siya. Nung magaling naman daw siya sa magic, kinailangan niyang harapin ang mga taong gustong gamitin siya at durugin dahil sa kanyang magic. Gamit daw ang mga abilities na meron siya sa previous life niya. Palagi daw siyang naiipit sa gitna ng iba't ibang insidente. Kahit na meron siyang naging ilang problema sa palasyo, lahat daw ng gagawin niya simula ngayon ay importante. Pumasok naman ito sa kwarto at sinabing important time niya daw ito kaya huwag siyang guluhin ni China. Sa isip naman nitong sana daw ay enjoyin nito ang meditation niya. Pero pinakitang nahiga lang pala ito sa kama at wala ring ginawa. After some time, makikita namang napaluha ang bida nang may sabihin ang yaya nito. Hindi naman in-expect ni China ang reaction nito at sinabing ganun daw ba talaga niya kaayaw mag-aral. Sumagot naman siyang oo. Sabi ni China na dahil 5 years old na siya, oras na daw para mag-try ito ng iba-ibang bagay at i-build ang kanyang kaalaman. Hindi naman daw siya curious about sa mundo at wala daw siyang gustong matutunan sagot ng bida. Hindi niya raw kailangan yun. Nagulat naman siya nang sabihin ni China na tunog marami na daw itong pinagdaanan sa buhay. Sinabi niya naman, hindi niya daw ito kasalanan. Sa isip niya, nag-work hard na daw siya 100 times. For once, gusto niya sanang mabuhay lang muna as he wants. Pero sagot ni China, batay sa royal law, kailangan na nitong mag-aral sa edad na 5. Ipinakita naman nito ang basic books na kakailanganin niya. At hindi makapaniwala si Errol doon. Kinuha niya ang isang libro na sabi niya ay magiging useful daw. Dahil pwedeng paikot-ikotin. Pero sinabi ni China na dapat niyang itong basahin, hindi paglaruan. Ang mga ordinaryong bata daw gustong makabasa pero wala silang mga libro. Gayunpaman, wala itong paki at gumawa lang ng bahay gamit ang libro. Sinabihan naman siyang dapat nitong alagaan ang mga libro. Pinaupo niya na ito pero, naglupasay ang bida at paulit-ulit na sinabing ayaw niya daw mag-aral. Bigla naman bumukas ang pinto at pumasok si Lady Livana, so no choice siya kundi itigil ang pagmamatigas. Kaya naman dumiretso na sila sa library. Sinabi nitong, alam niya na gusto siyang mag-aral ng ina pero tuwing sinusubukan niya daw magdagdag kaalaman, mas lalong napapahamak ang mga tao sa paligid nito. Kasi the more na ang anak ng concubine na merong dugong bughaw ay magpakita ng talent, siguradong marami daw ang gustong patayin siya. Unfair man daw pakinggan pero, bawat tao daw at may nakahanda ng destiny simula pagkapanganak. At ngayon, ang destiny niya daw ay piametics lang para sa ikabubuti ng lahat. Sabi naman ni China, na kung gagalingan daw nito ang pag-aaral at makakakuha ng compliments, magiging masaya daw ang lahat. Napaisip naman siya sa sinabi nito. Dapat daw tigilan niya na ang pagsasabi nun dahil malulungkot daw si Lady Livana kapag pinagpatuloy niya ito. Dahil doon, naing-anyo na siyang mag-aral para sa kanyang ina. Pero hindi daw ang swordsmanship dahil ayaw niyang mamatay sa espada. Ayaw niya din ng magic, dahil ang dami daw naiinggit doon. So napaisip siya ano kaya ang pwede niyang gawin sa hinaharap. Matapos ang ilang araw, nagulat ang bida dahil may dumating na mage galing sa Magic Tower. Sabi ni China na ito daw ay susukitin ang mana na meron siya. Kung nabibiyayaan daw ito ng mana, then, mag-aaral ito nang may kinalaman sa magic. Sinabi naman nitong ayaw niya daw yun dahil wala siyang intensyon na maging mage. Kinabahan naman siya dahil siguradong mararamdaman nito ang inipon niyang mana. Hindi daw pwedeng makita nito ang dami ng mana niya na may kukumpara kahit sa pinakamalakas na mage. Kaya kailangan niya daw itong itago. Dahil tila tumamlay ito, sinabi ni China na kahit naman daw sobrang unti lang ng mana niya, siguradong may develop naman daw iyon kaya wag daw ito mag-alala. Pagpasok nila sa kwarto, nandun ang mage naghihintay at parang nagulat ito. Nakikita daw ni Errol ang dumadaloy na mana sa kanyang katawan, paano daw siya titingin sa mata nito. Nang pulsuhan naman siya nito, parang di makapaniwala ang mage.
Sinabi naman ni China na special daw talaga si Errol. So dinoble check ito ng mage at tila kakaiba daw, dahil wala siyang kahit unting mana. Imposible daw yun, sabi ni China. Sinubukan itong gamitin ang mana niya para mabasa ang veins nito pero wala daw talaga. Masaya naman ang bida dahil success ang pagtatago nito ng mana niya. Kanina daw, habang papasok sila sa kwarto, kinontrol niya ang sirkulasyon ng kanyang chi sa pamamagitan ng breathing. At dahil doon, nakondense daw ang mana. Dinala niya daw ang mana sa kanyang peripheral nerves. Na-relieve daw siya nang makita na parang gulat ang mage sa kanya dahil imposible daw na walang masense na mana sa royal lineage. Nire-report naman ng mage kay Lady Livana na wala daw itong kakayahan na magkaroon ng mana. Sinadya ng bida na lituhin ang mage na alam niyang hahanapin ang mana sa kanyang katawan. Dagdag nitong sa commoners daw, nakakadetect ang mage ng small amount ng mana pero sa prinsipe daw, wala kahit ano. Napaisip naman si Errol na nasobrahan naman ata ang ginawa niyang pagtago. Sinabi ni Lady Livana na ibig sabihin nito hindi pwedeng maging mage ang anak niya. Parang nalungkot naman ang bida pero wala daw ibang paraan, kailangan daw malaman ng lahat na incompetent na anak siya na hindi man lang kayang magkaroon ng mana. Sa kanyang isip, nagsorry ito sa kanyang ina at sinabing simula pa lang daw to ng incompetence niya. Makikita naman next si Lanfil Tagiran. Siya daw ang magti-train sa kanya at sinabing kaya nitong maging kasing lakas niya if magsisipag daw ito sa training. Sa isip naman ng bida, masyado daw itong mahina. Napakarami na daw nitong nakalaban na iba't ibang klaseng mga halimaw at ang dami niya ng labanang pinagdaanan kaya naman ang layo daw nito sa level niya. Sabi naman ng bida kay Lanfil na gawin daw nila ang best para sa training para mas lumakas sila, which is tinutukoy niya ang trainer niya. Sagot ni Lanfil na magtiwala lang daw ito sa kanya. Sabi ni Errol na narinig niya raw na kailangang magsuot ng weights ni Kania para matrain ang kanyang physical strength pero sagot ni Lanfil, normal training lang daw yun sa Kenchester's family. Sinabi nitong parang pang martial artists ang training na ito. Anyway, paano daw ba sila magsisimula? Tinuro nitong sa swordsmanship, hindi lang strength ang importante kundi flexibility and balance din. Kaya naman ang basic training daw nito ay magsisimula sa improvement ng kanyang pagbabalanse at concentration. Inakyat siya sa kahoy at tila malalaglag na ang bida pero sinabihan siya ni Lanfil na hindi daw siya masasaktan pag nalaglag ito dahil nasa first step pa lang siya. Para mapakitang incompetent siya, inisip niya ano ba daw ang dapat niyang arte para mukhang takot ito sa heights. Nag-move on naman sila sa flexibility next, at pinastretch siya at pinaabot ang paa pero again, nagkunwari itong hirap na hirap. Nag-try naman silang gumamit ng wooden sword at tinuruan siyang humawak nito pero epic fail na naman kunwari ang bida. Hindi naman makapaniwala ang trainer nito kaya sinabi niyang wala siguro talaga siyang talent sa swordsmanship. Gayunpaman, in-encourage siya nito at sinabing first time niya lang kasi. Siguradong mag-i-improve daw siya kapag patuloy silang nag-practice. Napansin niya naman na merong nanonood sa kanila. Ayos daw yun dahil pag pinakalat niya ang balita na weak ito, then mission success siya. At totoo nga, napakabilis talaga lumaganap ng chismis. Napakaraming Marites ang pinag-uusapan at tinatawanan si Errol dahil nalaman nilang wala mana ito, buti pa daw ang commoners. May nag-report naman sa Reyna na wala mukhang failure daw sa lahat ng aspeto ng martial arts si Prince Errol. Kaya naman sinabi niyang, magandang balita daw iyon. Sa iba daw, naging source of entertainment nila ang chismis tungkol sa kanya pero kay Errol daw, napunta daw siya sa difficult na sitwasyon dahil doon. Nalaman niyang may paparating daw siyang private tutor kay China at nagulat siya na nakahanap pa sila nun. Simula daw kasi nang kumalat ang balita na walang alam na kahit na ano ang prinsipe, wala nang tumanggap na maging tutor niya. Napabilib naman ito dahil brave daw itong tinanggap ang task na turuan siya kahit na ganun ang chismis tungkol sa kanya. Naramdaman niya ang pagdating nito kaya sinilip niya sa bintana. Nagpakilala itong si Gamal Pernea, siya daw ang magiging private turo ng prinsipe. Sinabi nitong siguro daw dapat silang magsimula sa language at foreign language dahil importante ito sa kaharian. Sa library, sinabi ni Gamal na normally, isang araw lang daw matutunan na ang basic grammar. So if siya daw, okay lang daw kahit umabot ng 2 o kung hindi man daw niya magawa, okay lang din. Nainsulto naman si Errol dahil sa sinabi nito. Dinagdag pa ni Gamal na self-evident daw ang poor grades, ang pag-aaral daw ay hindi matter of interest pero a matter of the brain. So hindi niya na daw kasalanan yun.
Sa isip naman ni Errol, kahit na pinagmumukha siyang walang alam ng mga simis, hindi daw maganda sa pakiramdam na minamaliit niya ito harap-harapan. Gusto niya daw na wala lang silang pake sa kanya pero sino daw ang nagsabi sa kanilang maliitin siya ng mga ito? Hay, best actor talaga ang bida natin. Pilit na tinatago lahat ng kagalingan niya para di masyadong mapansin ng royal family pero hanggang kailan niya kaya ito gagawin? Well, malalaman natin sa mga next na episode. Sa kung gusto mong malaman what happens next, make sure to like, comment, subscribe at click the bell button below para updated ka next uploads namin. Thanks for watching, Oni-chan.